For more video, please subscribe and click the bell button. Thank you. Okay guys, andito na naman ako, si Jerby naman, si Mr. DIY. So, kung mapapansin nyo, may nagtatanong, anong aircon ang maganda, magkano na titipid kong kuryente o whatsoever, anong tamang size o whatsoever. So, kung mapapansin nyo, sa bahay ko, ayan lang, isang haba, ang dapat niya siguro 2.5, kung di ako nagkakamali. Aircon ko, 2.5 horsepower. Yung bahay, ito, hanggang dun sa dulo, siguro around 5 meters. Then plus 2.5, 7. So overall, kasama yun dun sa kwarto. Ayan. Kasi 22 plus mga 35 square meter. Pero aircon ko 2.5 horsepower. So bakit? Pansinin nyo rin. Ayan. 27. Lagi ko bilhin. Ano lang yan? 22 to 28 ang setting niya. Kasi hindi mo naman kailangan magpalamig sa loob ng bahay. Ang kailangan mo lang, mapreskuhan ka. Hindi mo kailangan mga lamigan. Pag sinet ko yan sa mas mababa na setting, papakita ko rin sa inyo, mas mataas ang kuryente mo. Kaya lang yan nakaganyan na setup yan. Kasi nga, mas makakatipid ka sa ganyan set. Kahit paandarin mo yan ng simula umaga, yung kainitan alas 11, and then, paanda hanggang alas 3, okay na yan. Malalamigan na yung buong bahay. So, hindi siya ganun kamahal ang kuryente. So, kahit sa kwarto ko, may aircon din ako. Sandali. So, ayan, sa kwarto ko. Sipin nyo. Doon sa 35 square meter, covered pa yung kwarto ko pag binuksan yung pinto. So, pag sinara ko, siguro around 15 square meter lang to. Yung sa kwarto. Maliit lang naman ang bahay ko. Huwag na ho kayo magtaka. So, ayan. 1.5 horsepower din yan. At kung anong brand, sandali lang po. Ang brand na ginagamit ko is Gree. Gree sa kabila, Gree din dito. Baka naman, Gree. Diba? So, both yan. Bakit? Alam ko si Gree may 3 years warranty parts and labor. Sa Gree. So, kaya siya ang kinuha ko. Kasi nag-ask ako ng ibang brand, 2 years lang. So, dito na ako. At least si Gree international brand din. Kahit sa Australia, meron dito. Kahit sa ibang bansa. Kasi yung ibang brand na ina-offer sa akin, wala. So, hindi ko rin naabot kasi noong that time si Haier. Si Haier nga 2 years lang din eh. Kaya hindi ko siya nakuha. At saka kahit sila Pujo Denso, si Carrier, 2 years lang. Since si Gree nag-o-offer ng 3 years warranty, kinuha ko, sabi ko nga sa inyo, kung sino nagbibigay ng longest warranty, siya ang kunin mo. At kada bibili ka ng aircon, lagi mong tatandaan, mag-oversize ka. Huwag ka mag-undersize. Kasi kung gusto mo makatipid talaga, oversize ang kunin mo. Pag yan pinaliit ko, halimbawa sa ganito kalaking bahay, under yan na under, baka kahit 27, hindi pa malamig tong bahay. So, ito mo, sa laki niya, kahit 27, malamig sa bahay. Yung temperature niya, hindi mainit, hindi rin ganong kalamig. Normal lang na sabi mong para ka na rin nasa mall. Ganon na magiging tema niyan. Kasi kung yan paliliitin natin, iseset ko yan malamang 20. So, ang mangyayari, under lang din siya na under sa magiging cost ng billing mo na mas mataas. Kung bibili kayo ng aircon, split type, window type, o whatsoever, huwag nyo na bibilin yung portable. Magsasayang lang kayo ng pera doon. Lagi nyo bibilin, sino magbibigay ng longest warranty, at lagi nyo sosobrahan. Magdagdag ka na ng pera para in long time, hindi ka rin magsisi sa kuryente mo or sa bill ng kuryente. Magkano ang bill ko sa kuryente? Since ngayon lang din naman ako nasa Pilipinas, si partner lang nandito. Ang sabi niya, inubuksan niya din to ng tanghali. Around 3 to 4 hours to 5 hours. Depende sa init. Yun nga, setup niya, 26, 27. Ganun lang. Minsan binababa niya ng 25 pag sobrang init. Pero 3,000 to 5,000 ang bill. Nabubuksan pa yung aircon dun sa gabi. Kasi ito, patay na to sa gabi eh. Alas 4, patay na to. Alas 11, bukas to. Minsan, alas 10, papatayin. Basta ganyan lang setup. Tapos, sa gabi, yung bubuksan naman yung mga alas 9 hanggang alas 3. Ganun. So, 3,000 to 5,000. Umabot kami na 6,000 last time nung nandito ako, natatandaan ko. Kasi talaga sinetup ko to ng mataas para nga masubukan ko. Pero yun lang, naglalaro lang kami sa ganun na bill. Dalawa na aircon mo, basta i-manage mo lang yung pagbubukas. Hindi naman all the time. Pwede mo naman all day, setup mo lang ng ganyan. So, titingnan din natin yung ampere niyan kung ilan. So, papakita ko sa inyo. Wait lang ulit.
So ito, papakita ko sa inyo kung ilan yung ampere pag naka negative 20 ako. Kung mapapansin nyo sa aircon, kita ko rin yung magiging ampere niya. So negative 20, nasa 3.1 ampere. Parang umaandar na 3, 4 na rep. Parang ganon. So ayan, 3.1, umaabot ng 3.2, 3.3, 3.4 pataas kasi kaka-adjust ko pa lang no ating temperature. So mapapansin nyo, di ba, ang taas ng ampere. Ilan ang katumbas niyan? 3.5 ampere na yan. Kumbaga, pag nagpa-andar ka niyan, katumbas niyan, ilang rep yan? 4 o 5 rep na yan. Na ganon, yung maliit kong rep. So, kita mo, ma-andar pa ng 3.7, aabot pa yata ng 4. So, pag naka-negative 20 ka, 4.2, 4.3, o si 4.4. So, ganun kataas. Ayan. So, negative 20, 4.6. Yan yung sinasabi, pag nilagay mo dyan sa setup na yan, lalamig talaga yan. Sobra. Baka parang mas malamig pa sa SM. Kasi nga, maliit tong kwarto, yung bahay, hanggang doon na yan sa kwarto, kaya na yan palamigin. Kaso, kung ganyan naman umabot na siya ng 5. Diba? Kasi, nung in-adjust ko, hindi, nagsisimula pa lang siya. O yan, 5.7 ampere. Ganong kataas, na possible na tumaas. Ayun, nagpa 5.8 pa siya. Baka umabot pa ng 6.0 ampere. Gano'ng kataas ang 6.0? Kung i-compute natin yan sa per hour, baka yung per hour mo dito nasa 300. Kung mga estimate, siguro bibigyan ko na lang kayo na idea pagka na-compute ko. So, ganyan. Sa based on. So, ibababa natin yung temperature niyan para at least malaman nyo kung ilan naman yung difference. Sandali lamang po. So, ayan. Kung galing tayo kanina sa 5.8, bumababa na siya paunti-unti. So, makikita nyo, ngayon binalik ko siya sa 27. So, yun yung normal na temperature na ginagawa ko. 26, 27. At least makikita mo yung difference. So, ayan na. 5.2, 5.3. Oh. Pababa na siya. Ilan ang pinakalas niya? Tingnan natin. Diba? Ang laki ng binababa. Galing tayo sa halos 6 ampere. Ngayon, bumababa na ng 4. Yan yung advantage ng mga inverter. Ganyan maglaro ang inverter. Kaya kung halimbawa kahit hindi ka kahit naka-inverter ka pero lagi ka rin naka-maximum tapos undersize ang kwarto mo, hindi rin siya bababa na ampere. Since yung bahay ko maliit lang, oversize yung aircon, na maintain niya yung lamig, kaya niyang pababain yung amperahe ng kuryente ko. So, ayan, kung mapapansin nyo, ano yung pinakalas niya? Tingnan natin. At least nagkaroon kayo na idea. Dito na tayo sa 2.5 kasi dun sa 1.5 horsepower. Kung isipin mo, yung 1.5 horsepower ko, eto 2.5 na. Diba? Gaano siya katipid sa kuryente pagka nag-oversize ka. Pansinin nyo? Diba? Galing siya sa halos 6 ampere, ngayon 2.5 na lang. Yan, bumalik dahil nga nag-ano lang. Pero bumababa pa ulit. Nag-jump ang kuryente. Meron ganun kasi yung mag-jump yung kasi yung start-up niya. Tignan pa natin. Hirap tinaas ko pa yung kamay ko kaya nangangalay ako Sensya na kayo. 3 ampere. O ayan na. So nawala na sa atin halos 2 ampere. So hintayin pa natin bumaba yan. Kasi kanina nasa 2.6 lang yan So kung kaya nasabi ko sa inyo, kung bibili kayo ng aircon, wag ho kayo manghinayang. Kahit mas mahal, i-oversize nyo na. Nakapatong ako sa lamesa. Oversize nyo na para at least mas makatipid kayo sa kuryente. So ayan, bumababa pa rin siya ng 2.9. So hintayin pa natin kung ano yung magiging last na baba niya. So, ayan guys, sa based on observation ko, ito na yung last 2.6 ampere sa 27 degree. So, 2.6. So, yan yung sinasabi ko na nakabababa lang ako. So, malaki yung AC ko para dun sa area ko. So, kaya, ayun, bumaba pa nga siya ng 2.5. Nakita ko. Kung mapa. Oh, nag 2.5 pa, di ba? So, ganun kalaki yung nagiging difference niya. From sabihin na natin ng 6 ampere, mababawasan siya ng 1.5 ampere. Yung 1.5 ampere, katumbas na yon ng
isa kong aircon sa kabila na pag sinet up ko din sa 27 kasi 1.5 ampere siya. Pag umandar siya sa 27, 26, 1.5 ampere. Sipin mo ganun kalaki. Di ibig sabihin kahit pagsabayin ko yan dalawang yan, itong buong bahay baka hindi naman sa pag-aano, malamig na talaga sobra. Kaya kung bibili kayo ng aircon at gusto nyo talaga makatipid, bumili kayo na mas malaki. Kahit mas mahal ang presyo, tingnan nyo in future ano yung mas mapapakinabangan nyo. Hindi, gaya na sabi ko sa inyo, 27, hindi ganun kalamig, hindi rin ganun kainit. Kumbaga, mapreskuhan lang din kayo. Yun lang naman importante, hindi mo kailangan na sobrang lamig. So at least nagkaroon kayo ng idea ano yung ginagamit ko aircon. Sigri, baka naman, pati dun sa kabila kong kwarto, sigri, baka naman, yun nga, siya ang ginagamit ko. Subo ko siya, 3 years warranty, tapos wala rin ako nagiging problema. Maganda yung setup. Tsaka ang isa pang advantage pala ng aircon ko, kaya maganda rin lumamig. Yung tubo ko, kung mapapansin nyo, andyan lang yung condenser sa labas. So, papakita ko ulit sa iyo, ha? Ayan, ang aircon ko. So, yung from there, wala na akong loop-loop na sinasabi ng mga technician. Wag ako kayo magpapaniwala doon na kailangan may loop pa. Ayan, walang loop yan. Diretso-diretso yan. Kung mapapansin nyo, ayan. Yun yung tubo niya. Pababa, papasok sa kwarto. Yung tinatawag na standard, 3 meters. Pasok ako dyan sa ano. Pero, hindi na ako nag-loop. Kasi hindi ko naman kailangan mag-loop. Kita mo, pansin, pag pumasok ka dito, andun ang aircon ko kahit nandito ako sa loob ng bahay, dito sa dulo. Ramdam ko yung lamig. Nung hindi yung sobrang lamig, hindi rin sobrang init. At least yung sabi ko sa'yo, mapreskuhan ka. So, karoon na kayo idea, tip ko lang po. Kung bibili kayo ng aircon, number 1 rules, oversize. Kung maaari, kung yung size mo, dagdagan mo ng kalahati pa. Kung 1 horsepower, gawin mo 1.5. Maniwala po kayo sa akin, mas makakatipid kayo. Sa 3,000 to 5,000 ko na bill, may kasama pa akong rep. May TV ako. Oh, yung mga ilaw ko pa. Tsaka yung aquarium, 24 oras yun. Yung aso ko doon, may electric fan din yun. So, ganun. So, para makatipid kayo. Ganun ang gawin nyo. Tapos, yung ilaw namin sa tindahan, kasama din po. Tapos, may rice cooker, kettle. So, ganun. 5,000. Baka umabot, hindi pa ako nagbibil na 7,000 as of now. Basta, sabi ko nga sa inyo, setting 22 to 28. Mag-set ka dyan. Ako, 25, 27, 25, 26, 27, 28. Depende sa panahon. Sa gabi, 28 pa ako sa kwarto. Kasi nga gabi na eh. Ang kailangan lang namin, matanggal yung tinatawag nating humid sa kwarto. Yun lang ang importante. So at least nagkaroon kayo ng idea. Nandito ako sa Pilipinas. Kung may tanong pa ho kayo, message lang. Nasasagot ko kayo. Hindi ako busy. May mga kinakalikot lang ako. Thank you sa lahat na sumuporta at subscribe sa aking YouTube channel. Thank you guys.